Sumang-ayon naman siya sa plano ni Carter na pagsasabi sa kanilang lolo ng tungkol sa kanilang paghihiwalay. Pero bakit kailangan pa nitong dalhin ang babaeng yun at ipakilala? Bakit hindi na lamang ito makapaghintay na matapos ang birthday nito? Samantalang sasabihin niya naman talaga dito ang tungkol sa bagay na yon. Kalahating araw na lang, matagal pa ba yun para rito? Kalahating araw na lang ang hihintayin nito pero bakit hindi pa ito makapaghintay? Dahil halos 10 minuto na si Jocelyn sa banyo hindi na napalagay ang pakiramdam ng kanyang tita Mildred at dali-daling kinatok na siya sa banyo. Ilang beses itong kumatok sa pinto ng banyo. Iha, okay ka lang ba? Rinig niyang tanong nito, ngunit hindi siya sumagot. Nang marinig nito na hindi siya sumagot ay mas lalo pang nadagdagan ang kabang nararamdaman ng kanyang tita Mildred at kung kanina ay nag-aalalang tinig lamang ang ginamit nito, ay bigla na lamang itong sumigaw ng malakas. Iha, okay ka lang ba dyan? May nangyari ba sa'yo? Sigaw nito. Nang mga oras na yon ay binuksan na ni Jocelyn ang pinto dahil natapos siya nang ayusin ang sarili niya. Tumitig siya rito na halos kitang-kita niya kung paano nagtaas babang dibdib nito. Marahil sa labis na kaba, ninitian niya ito. Pasensya na tita, tara na sa baba. Sabi niya rito at nauna nang naglakad at nilampasan ito. Hindi mo na ba hihintayin si Carter, iha? Habol nito sa kanya at pagkatapos ay sinabayan siya sa kanyang paglalakad. Umiling si Jocelyn at pagkatapos ay ngumiti na may halong lungkot. Hindi na tita, maya-maya lang nandito na siya. Mabilis niyang sagot dito, isa pa'y hindi na niya ito kailangang hintayin. Kanina habang nasa loob siya ng banyo, ay pinag-isipan niyang mabuti kung bababa siya at haharap sa mga tao. Naisip niya rin na kapag tumanggi siyang bumaba, ay pwede naman pero naisip niya na kapag hindi siya bumaba ay tsak na hahanapin siya ng matanda at kapag hindi siya nito nakita ay baka magtampo ito. Isa pa'y ayaw niyang mangyari yun dahil sa binabalak niyang pagsasabi dito bukas ng tungkol sa pagdidiborsyo nila ni Carter kaya bumaba siya. Saka naisip niya rin na kung sakaling mang iharap ni Carter si Roxanne sa mga tao at hindi siya nagpakita ay magmumukha lamang siyang talunan kapag nagkataon. Ayaw niyang maging katawa-tawa sa harap ng iba kaya taas noo siyang bababa. Kahit na makakita siya doon, ikakasakit ng damdamin niya. Alam niya at sigurado siya na masasaktan talaga siya kapag nakita na niya si Carter at Roxanne na magkasama lalo na sa harap ng maraming tao at makikita ng mismong dalawang mata niya pero wala siyang pagpipilian. Pagkababa niya sa mahabang lamesa ay nakita niya kaagad ang dalawang bakanting upuan sa tabi ng kanilang lolo at halos lahat na ng upuan okupado na bukod sa dalawang bakante. Mabilis niyang inilibot ang kanyang mga mata sa paligid at halos lahat ng mahalagang tao sa buhay ng kanilang lolo ay nakaupo na, kaya nasabi niya na ang dalawang bakanting upuan na yon ay nakalaan para sa kanila talaga ni Carter. Sinulya pa ni Jocelyn ang bakanting upuan sa kanyang harapan dahil nga bakante pa ito ay mukhang hindi pa nga ito dumarating hanggang sa mga oras na yon. Dahil nga nakatayo na siya sa tapat ng upuan at sa tabi lamang ng kanilang loli kaagad siya nitong nakita at pagkatapos ay hinawakan nitong kamay niya. Iha, halika na't maupo ka dito sa tabi ko. Nakangiting sabi nito sa kanya. Mabilis niya itong sinuklian ng ngiti at pagkatapos ay tumango bago nga siya tuluyang umupo sa tabi nito. Nang makaupo si Jocelyn, hindi na iwasan ng matandang mapasulyap sa katapat niyang upuan kung saan ay bakante pa to. Kumunot ang noon nito at pagkatapos ay napasimangot na nagtanong, "Nasaan si Carter? Bakit wala pa siya? May pinuntahan ba siya o may ginawa?" Sunod-sunod na tanong nito sa kanya habang nakatitig sa bakanting upuan. Agad namang inabot ni Jocelyn ang kamay ng matanda at pagkatapos ay ngumiti bago siya sumagot dito. "Lolo, ang totoo niya ni umalis siya dahil sa isang napakahalagang bagay. Para sa kumpanya, hindi ko na siya napigilan dahil kailangan daw siya doon eh." Sabi niya rito, kanina nga nung pinipilit ko siyang huwag umalis, sinabi niya sa akin na alam niya daw na ngayon ng araw ay napaka-special para sa inyo. Pero kapag daw ang kumpanya ang pinag-uusapan, kailangan niya daw na mas unahin yon. Dahil kung ano man daw ang mangyari sa kumpanya, ay mas tsak daw po lolo na malulungkot kayo. Dahil syempre, dugo at pawis niyo daw po ang pinuhunan niyo para sa kumpanya na yon. Dagdag pa niya. Nang marinig ito ng matanda ay kaagad na nawalang pagkakunot ng noon nito at pagkatapos ay lumambot din ang ekspresyon nito. Napabuntong hininga na lamang ito at pagkatapos ay napailing.
Ang batang yun talaga. Sabi nito, yuyuko sana si Kathleen na mapadakong tingin niya sa pinakadulo ng lamesa kung saan may kausap itong babae at nakita niya kung paano ngumiti ang matanda. Bahagya siyang nagulat nang mamukhaan niyang babaeng kausap nito. Walang iba kundi ang babaeng itinulak niya sa pool kani-kanina lang. Habang nakatitig sa mga ito hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng sobrang galit. Nagulat siya nang bigla na lamang may nagsalita sa tabi niya at halos mapatalon pa siya sa sobrang gulat kaya napalingon siya rito. Sinong babaeng yun na nasa tabi ni Lolo? Bakit parang ngayon ko lang siya nakita at bakit nasa tabi siya ni Lolo? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Hindi siya sumagot at pagkatapos ay muling tinuon ng tingin sa dalawang masayang nagkakwentuhan at pagkatapos ay agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Umismid ang kanyang ina na nasa kanyang tabi at pagkatapos ay pinag-krus ang mga kamay sa dibdib. Tingnan mong babaeng yun, napakalapit niya sa lolo mo't nakakausap pa hindi lang basta katabi. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasayang matanda habang nakikipagkwentuhan sa babaeng yun? Samantalang ikaw, napakalayo mo sa tabi ng lolo mo. At isa pa, anong inuupo-upo mo dyan? Manunod ka na lang ba? Hahayaan mo na lang bang babaeng yun sa tabi niya? Wala ka man lang bang gagawin at hahayaan ng sampid na kagaya niya kung sino man siya? Sabi nito sa kanya na ikinairap niya at ikinakuyom ng kamay niya. Pwede ba mami, tumahimik ka nga? Sa tingin mo wala talaga akong gagawin? Umirap siya. Saka paano mo nasabi na wala akong ginawa para mapalapit kay lolo? Tanong niya rito. Agad na nagsalubong ang mga kilay nito. What do you mean? Tanong nito at pagkatapos ay lumapit sa kanya. Bumuntong hininga siya at pagkatapos ay napakuyom ang mga kamay. Kanina doon ako unang umupo pagkatapos ko malaman na doon siya uupo. Pero nung nakaupo na ako at dumating siya, pinaalis niya ako doon. Mas lalong humigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay niya. Ang sabi niya ay may uupo na raw sa dalawang upuan na nasa magkabilang tabi niya. Sagot niya dito na nagngingit-ngit ang kalooban. Ang bobo mo. Pumayag ka umalis doon samantalang wala namang nakitang umupo. Inis din na sabi ng kanyang ina at pagkatapos ay sinulya pa ng isa pang bakanting upuan sa tabi ng matanda. Maging siya'y napasulyap sa bakanting upuan at pagkatapos ay napakagatlabi. Mommy, sa tingin mo mangangahas ako umupo sa bakanting upuan kung alam kong yun ang upuan na para kay Kuya Carter? Tanong niya rito. Oo nga pala, speaking of Carter, bakit parang hindi ko pa siya nakikita? Birthday ng sarili niyang lolo ay missing in action siya. Umiling ito. Napaka-irresponsable talaga. Hindi pa man natatapos ng kanyang inang sinasabi nito nang bigla na lamang dumating ang kanilang tito Alvin. Dumating na si Carter. Sigaw nito at pagkatapos ay lahat ng mga matay natuon. Sa bukana ng bulwagan at ilang sandali pa'y lumitaw si Carter. Na nakasuot ng kulay itim na suit na suot pa nito kaninang umaga. Naglakad siya ng taas ang noo sa kahabaan ng lamesa hanggang sa wakas ay makarating ito sa nag-iisang bakanting upuan sa tabi ng kanilang lolo. Natigilan si Jocelyn na makita ito. Wala itong kasama. Akala niya kasama nito si Roxanne pero bakit mag-isa lang itong dumating doon? Nang eksaktong makaupo si Carter ay nagumpisa ng kainan. Habang kumakain ay sinisermonan ng matanda si Carter. Ngunit sa kabila noon ay masaya ito na hindi nito pinapabayaan ng kumpanya. Isa pa ay nag-iisa lang naman si Carter na apo nito at wala na itong ibang inaasahan pang magmamalasakit sa kumpanya. Kung hindi ito lamang dahil sa huli ito rin naman ang magmamana ng lahat ng iyon. Kahit na napakaraming pagkain, masasarap na nakahanda sa lamesa ay hindi ma-enjoy ni Jocelyn ang kumain dahil wala siyang panlasa at habang sumusubo siya ng pagkain ay hindi mawala-wala sa isip niya kung nasan nga ba si Roxanne. Bakit hindi siya isinama ni Carter dito? O hihintay na muna si Carter na umalis sa mga bisita bago niya ito dalhin doon? Dahil sa pag-iisip ay hindi na napansin pa ni Jocelyn na hindi na pala siya kumakain kung hindi nakatulala na lamang at nilalaro ang pagkain. Nagulat siya na bigla na lamang nag-vibrate ang kanyang cellphone kaya mabilis na itong nilabas at nilagay lamang sa ilalim ng lamesa. Binasa niya isang text messages galing kay Carter na nasa harap niya lang. Sobra kayatan tulala at hindi mo na makuhang kumain ng maayos. Sabi nito sa text message na kagad na namang nareplyan. Akala ko'y kasama mo si Roxanne. Yun ang naging reply niya at pagkatapos nilingon niya ito at kitang-kita niya kung paano nagtaas ng kilay ito dahil sa naging tanong niya. Muli siyang yumuko upang mag-text pa dito. Hindi mo ba siya sinama dito? Bakit mo naman siya iniwan sa labas? Nag-reply din naman ito kagad. Sinabi ko na bang isasama ko siya rito?
Kumain ka na nga lang at kung ano-anong iniisip mo. Kailan ko sinabing dadaling ko siya dito? Sabi nito. Nang mabasa niyang nireply nito, hindi na niya tuloy maiwasan ng hindi mapaisip. Masyado yata siyang nag-overthink, kaya nasaktan niyang sarili niya masyado. Wala naman pala itong balak na isama si Roxanne doon. Magta-type pa lamang sana siya ulit ng reply niya, na bigla na lamang may magsalita kay napaangat ang kanyang ulo at hinanap kung sino to. Kita niyang pamilyar na mukha sa hapag. Walang iba kundi ang babaeng nagtulak sa kanya kanina sa pool. Kuya Carter, akala ko ba'y dadalong asawa mo sa birthday party ni Lolo? 2 taon na kayong kasal at hanggang ngayon, hindi pa rin namin siya nakikita o nakikilala man lang. Hindi man lang ba siya lumalabas sa lungga niya para batiin si Lolo sa ika-80th birthday niya? Tuloy-tuloy na tanong nito. Nakita niya kung paano sinulyapan ni Carter ang babaeng nagsalita. Hindi niya lang kasi maalala kung ano nga bang pangalan nito. Sa sama ng tingin na ipinukol ni Carter dito, hindi pa rin ito natinag at pagkatapos ay taas no pa rin nagpatuloy sa pagsasalita. Kuya Carter, napaka-ignorante talaga ng asawa mo. Palibhasa ay galing sa napakahirap na pamilya at ni hindi man lang niya nire-respeto si Lolo, ni hindi makaharap sa mga tao. Actually, curious lang talaga ako at hindi lang naman ako for sure. Isa pa ay, hindi naman importante kung payat, mataba o kaya pangit o maganda siya. Pwede pa rin naman siyang magpakita at least, hindi ba? Makilala man lang namin siya para hindi naman kami, alam mo na, maarteng sabi nito. Walang nagsalita hanggang sa may muling nagsalitang babaeng nasa tabi nito. Oo nga Carter, tama naman ang sinabi ng pinsan mo. Balita ko'y sinundan ka niya ng sinundan at pagkatapos ay pinilit kanyang pakasalan mo siya. Tsk, napakadesperada, nakakahiya siya. Bago pa man matapos ng babae ang pagsasalita ay mabilis na ibinagsak ni Carter ang kubyertos na hawak nito kaya natigil ito sa pagsasalita at nakita niya masamang tingin na ipinukol nito sa babae na tila ba kutsilyo. Kung nakamamatay lang ang tingin ay tsak na kanina pa nakahandusay ang babae sa sahig at duguan. Nagresulta ng malakas na tunog ang ginawang pagbagsak ni Carter ng kubyertos sa lamesa kung saan ang lahat ay naging tahimik. Maging ang babaeng nakamata lang ay hindi nagawang magsalita. Ilang sandali pa'y dahan-dahan tumayo si Carter mula sa kinaupuan nito at initinaas ang kamay at tinurong 2 babaeng magkatabi. Paalisin yung 2 yan dito, ngayon din. Malamig at punong-puno ng otorisasyon ang tinig nito. Napadakon tingin niya sa 2 babae. Ano? Nautal na tanong ng babaeng nagtulak sa kanya sa pool at baka sa mukha nito ang hindi makapaniwala dahil sa narinig nito. Nalalaki ang mga mata ni Kathleen habang nakatingin sa kanyang pinsan na si Carter at hindi maiwasang hindi manginig. Birthday ng lolo nila at napakahalagang okasyon ng araw na yon. At ngayon talaga siya gustong paalisin nito kasama ang kanyang ina? Isa pa'y hindi niya lubos sa kalain na palalayasin siya nito dahil lang sa mga sinabi niya sa asawa nito na totoo naman. Hindi niya ba ako narinig? Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw nito at pagkatapos tinapunan ni Carter ng tingin na nakatayong Tito Alvin nila na walang mababakas na anumang emosyon sa mga mata nito at halos pangilabutan siya ng tapunan siya nito ng tingin. Napakalamig na mga titig nito. Sa mga oras naman na yun ay nagdadalawang isip si Alvin na sundin ang utos ni Carter. Lalo pat sina Kathleen at ang ina nito ay miyembro pa rin kahit papaano ng pamilya De La Rosa. Kahit nasabihing malayong kamag-anak pa ito ng pamilya ay De La Rosa pa rin ang taglay na apelyido ng mga to. Alam niyang galit si Carter at hindi lang basta galit pero hindi niya pa rin maiwasang hindi mag-alinlangan. Lumunok siya at pagkatapos nilingon ng matandang nakaupo sa pinakasentro ng mahabang lamesa. Humihingi siya dito ng tulong kung ano bang dapat niyang gawin. Paano po ito ngayon? Tanong niya dito. Tumingin ito sa kanya at pagkatapos ay napabuntong hininga. Sundin mo na lang ang sinabi niya. Sagot nito sa kanya. Nang marinig ni Kathleen ang sinagot ng matanda ay lubos siyang hindi makapaniwala. Akala niya ipipigilan nito si Carter pero mas kinampihan pa nito ito. Ilang sandali pa'y naglitawan ng mga bodyguards ng pamilya De La Rosa. Sa mga sumunod pa na sandali may 4 na lalaking nasa likod nila. Tig-isa sila ng kanyang ina sa kanan at isa din naman sa kaliwa. Sumunod na lang po kayo sa amin sa labas. Sabi ng mga to, napasulyap siya sa matandang nakaupot nakatingin lamang sa kanila. Tumingin siya dito na nagmamakaawa. Lolo, alam kong hindi mo ko sariling apo, pero kamag-anak niyo pa rin po ako, kadugo ninyo. Ngayon ang ika-80th birthday mo, sa ganitong mahalagang araw ay hahayaan niyo talaga kaming palisin dito ng aking mommy? Tanong niya rito. Hindi ito sumagot, kaya nagpatuloy siya. Alam niyo naman na napakatagal ng panahon nang mamatay ang aking daddy
At naiwan lang kami ni mommy na kami lang. Gusto ko lang naman kayong makabonding at makahalubilo na rin sa inyo pero bakit ganito pa? Puno ng sakit na tanong niya dito dahil sa mga sinabi niya muling napasulyap ang kanilang tito Alvin sa matanda. Ang ama ni Kathleen ay pumanaw ilang taon na nakakaraan at sila mag-ina naiwan na wala man lang kayamanan at nagdusa talaga sila ng husto. Nakatitig ang matanda kay Kathleen at pagkatapos ay iniisip niya na kung hindi lang sila tinulungan ng kanyang asawa noon dahil alam nitong kamag-anak niyang tatay nito at naawa ito hindi niya alam kung saan sana pupulutin ng mga ito kung hindi yung ginawa ng asawa niya. Noon ay hindi niya tinutulan ng pagtulong ng asawa niya sa mga ito dahil nga talaga namang kamag-anak niyang ama ni Kathleen at wala siyang hiningi na kahit na anumang kapalit sa pagtulong na yon. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihang pinakita nilang pamilya sa mga itinagawa pa rin ng mga to, naipahiya ang kanyang apo sa napakaraming tao at hindi niya yung kayang tiisin o palampasin man lang. Lolo, alam ko maling ginawa ko. Hindi ko napigil ang sarili ko na sabihin ng mga yon. At hindi ko siya dapat kinutya o pinagtawanan dahil kahit balibaliktarin ko pang mundo, ay asawa pa rin siya ni Kuya Carter. Patawarin niyo kami ni Mommy. Lolo sa pagiging madaldal namin, sabi ni Baka sa mukha nitong labis na pagsisisi. At umiyak pa ito kaya hindi niya maiwasang hindi lumambot ang kanyang puso para sa mga to. Tahimik lang na nakikinig si Leticia sa mga ito nang bigla na lamang hawakan ni Betty ang braso niya. Hipag, alam ko hindi magkapatid si Arman at ang asawa ko pero magpinsan sila. Pero kahit na papano'y magkamag-anak pa rin sila. Magkapatid ang kanilang mga lolo so please, tulungan mo kaming hikayatin sa lolo na huwag kaming paalisin. Pakiusap nito sa kanya. Napatitig siya dito sa mga nakalipas na taon na naisip ni Leticia ang tungkol sa naging turingan ng magpinsan at masasabi niya na naging malapit nga talagang mga to. Hindi lang basta naging magkalapit, kundi naging magkasangga din. Pero narinig niya mismo sa kanyang mga tenga ang mga sinabi ng mga ito tungkol sa manugang niya. Isa pa yung pamilya ng mga pinag-uusapan dito at hindi niya pwedeng ipagwalang bahala yon. Ang mga klase na mag-inang ito ay ang sakim at walang alam kung hindi manira ng mga tao sa paligid nila at ang pinaka kinaiinis niya ay ang pagiging gahaman ng mga to. Ngunit alam niya na kahit anong gawin ng mga to ay walang mapapalang mga ito. Hinila niyang kanyang braso mula dito at pagkatapos ay tinignan ito. Tama ka, ilang taon din kitang laging nakikita at nakakabanding pa. Kung minsan at isa pa'y kailangan kong kilalanin ng kamag-anak ng asawa ko kaya lang. Tumigil siya sandalit pagkatapos ay sumulyap sa anak nito. Naisip niyo ba ng anak mo kung sinong inalipusta niya kanina? Tanong niya rito. Hindi ito nagsalita kay nagpatuloy siya. Nung tinawanan niyo ang asawa ni Carter ay parang tinawanan niyo na rin si Carter mismo. At maging ako, sabi niya sa mga to. Kung sana'y sumunod na lamang ang mga ito sa mga bodyguards at tahimik na sumunod, ay hindi na niya kailangan pang ipahiya ang mga ito sa harap ng mga tao pero sadyang matigas ang muka na mga ito kaya wala siyang pagpipilian. Bigla na lamang tinulak ni Kathleen ang isa sa mga bodyguards na nasa likod nito at pagkatapos ay nadagtakbo patungo sa harap ng kanilang papat pagkatapos ay lumuhod. Lolo, please, huwag niyo itong gawin sa amin. I'm begging you. Umiiyak na pakiusap nito sa matanda. Ang mga kasama nila sa mesang iyong kumakain ay natigil sa pagkain at nakamasid lang sa kanila. Maging ang mga nasa katabing lamesa ay ganun din ang ginawa. I'll give you 3 seconds to get up and stop crying. Banta ni Carter kay Kathleen. Nakita niya kung paano nito kabilis na tinikom ang bibig nito pagkatapos ay mabilis na itong sinulyapan. May isang bagay na ayaw ko sanang sabihin sa karamihan ng tao. Pero dahil kayo naman na nag-umpisa, ay wala na akong pagpipilian pa. Napabuntong hininga siya at pagkatapos ay sinulyapan niyang nasa kanyang tabi. Kanina lang ay may nagtulak kay Jocelyn sa pool at may idea ka ba kung sino nagtulak sa kanya? Tanong niya dito nang marinig ni Kathleen ang sinabi ng ina ni Carter. Ay naramdaman na lamang niyang nawala ng dugo ang mukha niya. Jocelyn? Pamilyar sa kanyang pangalang yon dahil itong nabalitaan nila noong ulila na inampon ng kanilang lolo't paglaon ni napabalitang ang ikinasal na ito kay Carter. Napalunok siya nang wala sa oras. Ibig sabihin ay ang babaeng tinutukoy niya kanina ay walang iba kundi ang babaeng nasa tabi lamang ng kanilang lolo at ngayon niya lang na-realize na kaya pala ganun na lamang ang mga sinabi nito nang makausap niya ito kanina sa labas. Mabilis na napunta sa kanyang tingin ni Carter at pagkatapos ay sinamaan siya nito ng tingin. Sabihin mong totoo, Kathleen, tinulak mo ba siya? Malamig ang mga matang nakatitig ito sa kanya na tila ba maglalabas na ng mga patalim sa mga mata nito. Hindi maiwasang hindi makaramdam ng takot ni Kathleen para sa sarili niya ng mga oras na yon. Bubuka na sanang kanyang bibig upang humingi ng tawad
Nabigla na lamang siyang hawakan ito sa braso at pagkatapos ay hinila. Hindi niya maiwasang hindi mapakagatlabi dahil sa diin ng pagkakahawak nito sa braso niya. Hindi niya alam kung saan siya nito dadalhin, ngunit mabilis siya nitong hinila papunta sa kabilang panig ng lamesa sa harap mismo ni Jocelyn. Ibinagsak siya nito at pagkatapos ay napaupo siya sa sahig. Hindi niya magawang magreklamo dahil sa ginawa nito. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din, utos nito sa kanya. Dahil sa labis na takot ay mabilis siyang humarap dito at pagkatapos sa yumuko. Pasensya na, Jocelyn. Hindi ko sinasadyang maitulak ha. Pasensya ka na talaga. Nakayuko pa rin paghingi niya ng tawad dito. Dahil kaarawan ng matanday ayaw nang palakihin pa ni Jocelyn ang ginawa nito. Okay lang. Mabuti na lang at hindi ako napano. Huwag mo nang intindihin yon. Sagot niya rito. Patatawarin niya na lamang ito para wala nang gulo pa. Pagkatapos lang niyang sumagot nang bigla na lamang yumuko si Carter. At pagkatapos sinuwakan ng braso muli ni Kathleen at inila ito palabas. Ito na mismong humila palabas dahil natitiyak din naman kasi nila na hindi nga naman talaga ito susunod kung ang mga bodyguards lang ang asahan nila. Napalingon siya sa katabing babae kanina ni Kathleen na nalaman niyang inapalan ito. Dahil marahil siguro sa sobrang pagkapahiya hindi na niya kinaya pang manatili doong nakamasid lamang. At mabilis na natatakbo ito upang sundan ng kanyang malditang anak. Ilang minuto lang ang lumipas at bumalik na rin doon sa hapag si Carter. At pagkatapos bumalik ang lahat sa pagkain. Pagkatapos ng munting drama, agad na napalingon si Jocelyn sa matanda at nang makita naman niya na tila hindi naman ito naapektuhan dahil sa nangyari nakahinga siya ng maluwag. Ilang sandali pa'y nakita niya nagbalat ito ng hipon at dali-daling nilagay sa kanyang plato. Napakalambot at napakalinamnam ng hipon. Tikman mo, napakasarap ng pagkakaluto, nakangiting sabi nito sa kanya. Agad naman siyang ngumiti dito at pagkatapos ay nagpasalamat. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at mabilis na tinikman yun. Oo nga po, napakasarap lolo. Masayang sabi niya dito at pagkatapos ay nagtawanan habang nagkakwentuhan hanggang sa matapos silang kumain.